So bottom line, ang hindi ko maunawaan, no, hindi maarot ng aking isipan, bakit mo isasabit si Miss Ivana Alawi dyan sa kasuhan ninyong mag-asawa, technically mag-asawa, kasi hindi pa sila annulled. So mga kamatis, mga kaibigan, kung nagmamarites kayo dito, mas maganda siguro paintindi ko sa inyo yung mga nangyayari. And shoutouts dun sa mga lawyers namin dahil tinulungan kaming paintindi yung context nito, na legal context nito. Kasi it's very complicated itong nangyayari kay Mayor Benitez at saka dun sa asawa niya and kay Ivana Alawi. Now, let's first state what is going on. We know that there is a complaint affidavit na final ni Miss Nikki Benitez sa kanyang asawa ngayon na si Mayor Benitez. Now, let me just preface this na asawa pa sila, and even Zian Gasa will agree. Pakinggan natin si Zian. Asawa, technically mag-asawa, kasi hindi pa sila annulled. Hindi ko alam kung saan nanggaling itong source ni Zian Gasa, pero nakita ko kasi ito sa X eh. So, someone posted this, but these are not facts, okay? These are allegations, okay? Now, these allegations, pag pinasa mo kasi yan sa piskalya, dadala ka ng ebidensya mo. Okay, so I'm talking out of experience kasi nagkaso ako at nakasuhan na rin ako. So alam ko yung proseso nito. So eto kasi, this is allegations nila. This is backed by facts, but this is not facts per se. Magiging facts lang yan kung iaakyat na yun sa korte kasi nakitaan ng piskal ng probable cause or yung standards ngayon of reasonable certainty of conviction. Okay? So, bakit ko sinasabi yan? Kasi parang pag pinakinggan nyo kasi si Zian Gasa, yung dinidepensa niya si Ivana, parang bakit niya dinadamay si Ivana Alawi? Mali kasi yung context nito. Hindi kasi natin alam kung kailan final itong kaso na to. If this was recent, ibig sabihin ngayon nagrereklamo si Mrs. Benitez, okay? Mrs. Benitez is the legal wife of si Mayor Benitez. Ibig sabihin, she is well within her right to feel betrayed kasi nga kasal pa sila on paper kahit na dysfunctional na yung kanilang pagsasama, gets nyo? So that's why merong ganitong vowsy charge sa kanya. Ini-explain ko lang sa inyo kasi it's very misleading kasi yung ginagawa ni Ivana, parang pinapako niya yung nagrereklamo sa Cruz, okay? Now, this is called ito yung disillusionment ng property. This only covers the property but not everything else. This is not an annulment paper, and this is also not a divorce paper for that matter. Wala namang divorce dito sa Pilipinas. This does not absolve the marriage. This does not dissolve the marriage for that matter. Mga kamatis, mga kaibigan, please understand bago tayo magmarites. Kasi parang ang nangyayari dito, nawawala yung, kaya nga umakyat sa korte si wife ni si Mrs. Benitez kasi she felt, in her words, ay betrayed, of course, nagkaso nga eh. So pakinggan tuloy natin kay Zian Gasa and mag-react na tayo given that correct context, okay? Mo igigit-git or iipitin or atakihin or babanatan or isasama sa kaso yung isang babae na 6 years old pa lamang nung naghiwalay kayo. Hindi sila naghiwalay sila ng properties nila. Pero siguro meron ng problema yung marriage nila doon kasi of course you would think na a functional relationship would not separate their assets, 'di ba? Basically, nagpartihan lang sila nung kanilang kinita, okay? Now, the complaint kasi is in relation to their relationship, not their assets, okay? Kasi kasal pa naman sila. Meron pa rin silang relationship. Kaya nga specifically worded yung vowsy na yon as dating relationship. Ayan, sinabi dito na our dating relationship. Nakasulat dyan, sa babang baba. Teka lang, aangat ko para makita nyo. Ayan, nakasulat dyan. So, kung madamay man si Ivana Alawi dito, hindi kasi natin alam yung date nitong complaint na to eh. Maybe this is
2 years ago or 1 year ago, ngayon lang lumabas. Kung complete affidavit pa to, ibig sabihin, nasa preliminary stages pa lang sila nung kasuhan nila. Ibig sabihin, baka recent lang to. Siguro a month ago, 2 months ago. Kung nadawit man yung pangalan ni Ivana Alawi dyan, there is a good reason why. Hindi ka naman pwedeng magbintang ng walang ebidensya. Parang yung case ko, di ba? Hindi ko naman pagbibintangan yung mga YouTubers kung wala akong malakas na ebidensya. Kaya nga nanalo ako sa prosecutor level, di ba? Sarap i-insert yun. No? Mas maganda pa dun sa mga memes. Tuloy natin. I don't get the point Yun, that's the point. In-explain ko na, that's the point why kasama yung pangalan dyan ni Ivana. This is very recent. This has no relation dun sa property ni Zian na tinutukoy mo. Tuloy natin. Alam mo sa sarili mo. Madam, nahiwalay na kayo 2003 pa lang. Kaya nga. Hindi naman yun yung reklamo niya. Ang reklamo niya is not about the property. Ang reklamo niya is about dun sa relationship, alleged illicit relationship ni Mayor na kasal pa sila kasi hindi pa nga sila nagpapaanal So, wala. Matindi ang babae na yan. Tuloy natin. So, hindi natin alam kung ano talaga namamagitan dito kay Miss Ivana Alawi at dito sa Mister. Sabi nga nila, walang usok kung walang apoy. At dahil merong usok, merong apoy. So whatever it is, ang bottom line dito, 2003 pa lang kay hiwalay, bakit mo kinakaladkad yung pangalan ni Ivana? Kasi nga recent yan. Most likely recent yan. Hindi yan yung 2003. The 2003 issue is about the property. This is so misleading mga kamatis, mga kaibigan. I am really afraid of the people who listens to this person. Kasi, ang pinapalabas niya, well, there is justice in this country. It is low and it is expensive, but there is justice, mga kamatis, mga kaibigan. What I'm trying to do here is I'm trying to explain sa inyo why this guy is misleading. Ano ba? Ba't ganyan ba siyan? Sino ba pinagtatanggol mo dyan? Well, obvious naman si Ivana. But my point here is that kung may allegations na ganun si Mrs. Degamo, si Mrs. Degamo, shout out kay Mrs. Degamo, congratulations din pala. Si Ivana Alawi, si Miss Benitez kay Ivana Alawi, it's supposed to be backed by facts, di ba? Tuloy natin, no? Labo mo, madam. Bakit malabo? Diba? Nakabuntis nga, ikaw na mismo nagsabi. Sa petition na final mo dun sa affidavit or whatsoever you call it. Complaint affidavit. Na nakabuntis yung asawa mo, 2 babae, meron siyang 2 illegitimate child. Dun pa lang sa puntong, alam mo sa sarili mo na matagal na itong may mga kinakasama. Oo nga, kaya nga siya nagkaroon ng psychological trauma in her complaint kasi nga maraming kinakasama yung asawa niya miski na hindi pa dissolve yung marriage nila, whether it's annulled or canceled, it doesn't matter, or legally or may legal separation nila. Sasasabi niya lang, di ba, hindi pa tapos yung kasal nila, hindi pa tapos, legal wife pa rin siya ni Mayor. Gets? So yun yung reklamo na yun, doon nagmumula yun. So, paano dapat ginawa ni Mayor? Dapat, ang ginawa ni Mayor is, nagpa-annul muna siya. As in, pinakansela, pinavoid niya yung marriage nila. Mahirap yun lalo na kung kayang lumaban ng babae. Ganyan Bilyonarya din welcome to this country. Kung ganon, pag nahuli ka, ayan, ivavowsy ka. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, di ba? If you wanna fuck around, just don't be in a fucking relationship. Diba? Gets nyo kung bakit sinasabi ko sa inyo yan? Kasi pag nakatapat kayo, nang kakasuhan kayo, wag, GG kayo dyan. Kailangan nyo ng isang Zian Gasa para iligtas kayo sa mga bashers. But I'm trying to make you understand kung saan nanggagaling yung mga complaint. Tuloy natin. So bakit mo kakalgarin yung pangalan ni Ivana? Kasi sikat siya? Hindi. Dahil meron siyang allegations na backed with facts. Yung facts na yon hindi natin alam kasi hindi naman buo yung complaint affidavit. Pero I'm talking out of experience. You don't bring a complaint affidavit sa
piskalya ng kulang-kulang yung ebidensya mo, matatalo kayo. Like for example, ako, nanalo ako nung 2020 doon sa final sa akin nila makagago na cyber libel complaint. Ang umakyat lang unjust vexation. Pero sinasabi ko lang sa inyo, kaya ako nanalo doon kasi mas malakas yung idila kong ebidensya sa piskalya noon. So ang umakyat lang unjust vexation, yung hinawakan ng attorney, di ba? So tsaka na natin ikukwento yun. Pero kasi magana akong magsalita dito kasi alam ko yung nangyayari talaga dun sa kasuhan, di ba? Ikaw, kita mo, hindi ka makauwi. O, tuloy. Anong strategy mo? What's your game plan here? Wala. She is a scorned woman. Yun yung pinaka bottom line nun. I am a scorned woman and I'm a scorned woman and my husband hurt me. Basically, yun yung ibig sabihin ng complaint affidavit niya. Yan. I have the, as a legal wife, ayun, in-stipulate niya yung fact na yan. I have the right to expect fidelity and deventure commensurate with the commitment she herself upheld. Ibig sabihin, hindi rin siya ng lalaki. Yan yung sinasabi niya dyan. Oh. Pero dito, meron mga illicit affair according to her, yung kanyang asawa. Again, this is a complaint affidavit, Sian Gasa. It is supposed to be backed with facts. Hindi ka pwedeng magdala ng sa korte. Hindi, kasi ano yan sabi ko wala. Hindi ganun sa korte, mga kamats, mga kaibigan. Kaya nga ako nanalo sa prosecutor level kasi kompleto kami sa ebidensya. Ganun lang kasimple yun. Iyak na naman. Mag-insert ka na lang ng meme dyan, boy. Tuloy. Mas papanigan ka ng korte kasi merong isang sobrang laking pangalan na tao with 34 million followers. Hindi rin ganun yun, Zian Gasa. Hindi ganun gumagana ang korte. Ebidensya yan. Malamang may daladalang bala si Mrs. Digamo. Miss Digamo ko na Miss Digamo. Tawag dito, Mrs. Benitez. Tuloy. Or about 40% of the internet population of the Philippines na very strategic na siya yung gamitin mo sa kaso mo. Para manalo ka sa annulment case at papunta sa lahat ng ari-arian. Ganun ba yun? Hindi ganun yun. Unawaan Hindi annulment case yung final. Ang final is VAUC, Violence Against Women and Children. It's a criminal case. May kulong dyan. Di ba? Ang galing, di ba? Kahapon nagkukwentuhan tayo kay Sadaw, di ba? About dun sa mga bullshit na tinuturo niya sa red pill. Ngayon nakikita niyo yung application. Ano yung complaint ni Mrs. Mrs. Benitez dito? Simple lang. Naka-feel siya ng mental anguish. Ayan, nakasulat dyan, nandun pa sa baba, sa footnote, based on psychological assessment, personality sa clinical interview. Ayan, dyan. Footnote yan. Pero, yung naramdaman niya is, mental or emotional anguish. Ayan. It's not an annulment case. It's not about the 2003 disillusionment of property. This is a different case. This is VAUC. Favorite ni Rapi Tulfo. Sarap. Di ba? Kasi masarap talaga pag naiintindihan mo ang isang bagay Ito kasi, ang masakit kasi dito, at this very moment, mga nasa 1.5 million views na yan And a lot of people is going to be misled by the bullshit this person is saying. Of course, we have to at least correct yung kanyang utak dito. Kasi ako, mas ipipiliin kong antayin yung resulta ng piskalya bago ako magsalita in relation dito. I can only tell you what I see as from experience and from what I know about dito sa mga VAUC na yan. Bakit ko inaaral ng paunti-unti yung VAUC? Bakit tinatanong ko yung mga abogado namin kung ano yung ibig sabihin yan? Kasi I will be in a relationship. I will have dating relationship with women, okay? And I don't want to abuse them, okay? I as much as possible, gusto kong maging magalang sa kanilang karapatan. And I'm also a father as well. I have a child na who would be in a dating relationship sa balang araw. And I want to I want that my child to understand the law. Yung mga kamag-anak kong mga pamangkin ko rito, ganun, same din. I want them to understand the law so that they won't not get abused in the future. That's the point, mga kamads, mga kaibigan. It's so painful to see na this popular influencer
tong si Zian Gasa is misleading the masses, mga kamatis, mga kaibigan, na as if dinamay lang si Ivana Alawi ng galing lang sa utot. Hindi yun. Hindi ganun to, mga kamatis, mga kaibigan. Tuloy natin. Please explain nga. Kasi para makatulog kami mga marites Hindi niya i-explain yon kasi inakyat niya na sa prosecutor level. Intayin mo yung resolution ng piskal kasi pagkatapos ng complaint, counter affidavit, tapos sabay reply and then isang rejoinder and only then magde-decision yung piskal. Doon mo intayin. Wag mong i-press si Mrs. Benitez ngayon. I-acknowledge mo na may yung nararamdaman niya has merits, okay? At least doon, kasi mga tao naman tayo, di ba? Ang inaaral natin dito sa channel is empathy. Tuloy natin. Sarap sarap basagin Dali lang kasi, misleading talaga Diba? Hirap makatulog kapag ganyan, iniisip pa namin kung ano bang plano mo talaga. Yun nga, Bawsi nga Kaya nga ito lang yung pinakita sa inyo. If you do not, kasi pag binasa mo siya plainly, parang hindi mo maiintindihan yung point. Hiwalay na pala nung 2003. That's na, hindi sila hiwalay. Legal wife pa rin siya. Hiwalay sila sa property. Yung kita ni Mr. kay Mr. Yung kita ni Mrs. kay Mrs. That's the point. Now, kinasuhan si Mr. kasi meron, as legal wife, may right pa rin siya. And in-establish din dito na somehow may dating relationship pa rin sila. Very important yan. O, diba? Besides that na legal wife siya, grabe. Tuloy. Eto pa. Oh. Alam mo, maraming naging babae si Mr. Ayan, nako, detrimental yan kay Mayor Degamo. Dapat hindi mo, wag kang magsalita para dun sa tao, hayaan mo siyang magsalita para sa kanya. Mahirap yan, hindi ka na maabogado ni Mayor Di ba? Detrimental yan Alam mo naman, may babae si Mayor. Kung ako si Mayor, wala akong babae. Gano'n ako siya. Wala akong babae. Mga lang yung picture lang yun. Tuloy. Yung legal husband or illegal husband. Kasi hindi pa nga annulled Including, sino pa? Yun yung in-upload ko, si Angelica, sa Sian Santos. Hindi babae. Diba? Ang dami. All for the last 21 years Buti ako, sabi ko, kasama lang. Hindi mo na... Ba't mo naman pinagbintangan na ng bababae si Mayor? Ako, I do not share that, Mayor. Ako para sa akin, you have to do what you got to do kung pero I'm not implying na inaano ko si Zian Gasa dito. Bahala ka sa buhay mo. Nanak ng tutsa imbis. Mga iba pang mga artista, model, ang tatanda na ngayon, 40 plus years old na ngayon, 35 years old na 45 years old na ngayon Pero hindi mo sinabit sa case, puro iba na. Baka kasi nga recent yon kasi yung mga picture na pinakita mo, sobrang luma. 'Di ba? Baka 2022 'yun. Baka ito mas latest to. I'm not saying na kasi walang date siya ngayon siya pinost So ang logical conclusion dan baka latest kasi ngayon pinost Tapos pag tinignan mo to, ang pangit nung parang hindi galing sa iPhone yung pixel, 'di ba? Usually pag sa iPhone ang clear, 'di ba? 4K display, 2K display, 3K display. Parang to 600 by 400, parang MS Paint yung resolution nito Gets? Nako, Zian Gasa, sabi ko sa'yo, kung may tinutulungan ka dito, hindi ka nakakatulong. Tuloy. Labo. Ito ba malupit dyan, madam, no? Ano pa? Halos nakuha mo na lahat ng ari-arian ng asawa mo Hindi, hinati lang nila. Nakatira ka sa Forbes. Halagang 300 or 400 million pesos yung Lasma property. At napakaraming condominium. Billion na yung naipangalan at nalipat sa'yo. Ano ba bang gusto mo? Siraan ng buhay. Hindi, joke lang. Joke lang yun Ang gusto ni Mrs. Mrs. Benitez dito, ito, justice for this. Okay? This is according to her counter affidavit. Okay? I am only basing on what I see. Nothing more, nothing less. Any information concerning infidelity, and yan,
between married people, they undeniably cause, or at the very least likely cause, mental and emotional anguish. To assert otherwise would permit one spouse to engage in illicit affairs. Siguro yung karuktong niyan. But my point here is that eto yung ina-allege ni Madam. Nasaktan siya. Na-hurt siya dun sa ginawa ni Sir. Okay, that's the point. Siyan. Nothing to do with the 2003 statement and nothing to do with the with the rest. Okay, so tuloy lang natin ng konti kasi overtime na ako eh. Na makita mo naghihirap na sa kalsada at bankrupt yung mister mo? Hindi naman siguro, baby, she just wants justice for her. Kasi syempre babae yan eh. Babae yan, tas ang sinabi dito sa na may anak silang dalawa. Di ba pinost yan ni Zian Gaza na may anak silang dalawa? Of course. Kung ganon, alam mo yun, most likely alam to ng mga anak niya. Siguro, they are doing this for the children. Di ba? Maraming reason why people file cases. Ako, I want justice. That's why I file cases. Di ba? I want justice for what happened sa akin. Yun yung rationale ko. For her, we don't know. Pero ang alam ko, based from this affidavit, nasaktan siya. O paano siyan? Ano pa to eh, meron pang kalahati na kasi to eh, halfway through. Sabihin nyo sa akin kung gusto nyong ituloy ko pa, ilalive ko na lang bukas. Inaantok na ako eh. Yun lang, gege mga lod.